Hey guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa aking YouTube channel. And dito na naman nga po ako ang nagmamaganda ninyong ka-legendary guide. Siyempre, bawal i-down ng sarili. Sarili ko na to, siyempre, sarili ko, kakampi ko. So, maganda ako. Push natin yan. Charis! Anyway guys, eto nga at pag-uusapan po natin ang patungkol dito sa mga nasaga po nating update. Pasensya na kayo guys, so alam niyo naman na inactive tayo nitong mga nakaraang araw, kaya yung update natin nahuhuli, ka-legendary guides. But I'm so happy kasi guys dito sa napakagandang balita para po kay Miles Ocampo na cancer-free na nga po siya, di ba? Ang ganda pong balita, kaya hindi po natin palalagpasin ito. Grabe din talaga ang pinagdaanan nitong si Miles Ocampo, ka-legendary guides. Grabe, syempre, sa sarili, emotional, tapos mawawalan ka talaga ng confident lalo pat ginagawa mo naman yung part mo, pero nananatili na. Bakit tuloy yung pagtaba niya ka-OG na naging reason kung para questionin niya kung ano ang mali sa sarili niya. Buti na lang naging conscious siya, ka-OG. Mabuti na lamang talaga at marunong din si Miles na basahin yung nangyayari sa sarili niya. Meron kasi pong nagpapabaya na lang maraming mga symptoms, pero hindi akalain na yun pala'y dahil sa ganito. Kaya napapabayaan. So, itong kay Miles, at least naagapan po niya ka-OG. So, sabi niya ay ngayon magaling na siya at yung meds daw po niya ay habang buhay na siya. And doon po ako nakabase. Kumbaga, yung weight ko rin, doon na siya magbe-base kung papayat o tataba. So, ayun. Parang epekto po pala siya ng gamot ngayon. Kung dati, dahil nga sa sakit niya, ngayon naman epekto ng gamot kung papayat or tataba siya. Pero actually guys, so ako lang po ba ang nakakapansin na parang papayat na rin naman itong si Miles. Hindi lang talaga siya mabilis, pero nakikita ko na meron pong pagbabago kay Miles Ocampo. So ako lang ba o pati po kayo napapansin yon? Anyway guys, yan yung naging insecurity niya nung mga panahon na yan na kung saan ay halos ayaw na niyang lumabas kasi nahihiya siya. So, very open na ngayon si Miles Ocampo sa nararamdaman niya guys, pero hindi ko magets bakit meron pa rin mga tao na napaka-insensitive. Grabe. Grabe guys. So, open na po kung ano yung naranasan, depression, yung lungkot para kay Miles ng mga nangyayari sa kanya ngayon or sa kanya noon until now na syempre kahit po magaling na siya, meron pa rin yung takot sa kanya for sure, na baka bumalik. Ganun kasi, kapag ka nanggaling ka sa ganyan, naku, nakakatakot na po baka bumalik. Pero yung ibang mga komento doon, grabe guys, talagang very insensitive. Open na si Miles sa nalungkot na nararamdaman niya, pero yung komento ng ibang tao wala pa ring preno na ang taba-taba mo. Ginagawa daw kasing katwiran ni Miles Ocampo. Nalala niyo yung post niya na kung saan ay hindi daw kasi siya nakafocus sa pangingialam ng buhay ng ibang tao or yung pakikimarites. Pero yung siguro natatama ang marites ka-OG. Grabe magbigay ng komento. Like, ginagawa lang katwiran ni Miles kasi yung pagkain. Kahit yung totoo, dapat sineseryoso daw niya yung mga ganitong komento kasi ang taba-taba na daw ni Miles. Grabe no? Alin ba ang mahirap intindihin doon sa sinabi ni Miles na yung weight niya doon na nakabase sa gamot kung papayat or tataba siya kasi panghabang buhay na. Maintenance na po ang kailangan nitong si Miles kasi maaari nga pong bumalik yung mga ganyang sakit. So ano bang mahirap intindihin doon? Natamaan lang ba kayo sa sinabi ni Miles na hindi kasi niya inaatupag ang makipagmarites sa buhay ng ibang tao, makialam sa buhay ng ibang tao, kaya masyado kayong defensive.
So sana naman marunong po tayong lumugar, lalo na't wala namang ginagawang masama si Miles. Kung meron sanang ginagawang masama si Miles, 'di ba, like taping, charis. Pero wala naman guys. So baka naman yung energy po ninyo sa pagbabatikos ay, ibuhos nyo doon sa mga taong deserve ng pangbabatikos. Samantala, pag-usapan naman po natin ang minsang pangyayari dito sa Tape Inc. Ka-OG na kanilang noontime show. Ano nga ang kanilang noontime show? Ay, grabe, nakalimutan ko guys. May nag-i-exist pa pala, no? Na ibang noontime show. Akala ko kasi Showtime lang at saka Itbulaga. Charis. Anyway guys, so eto nga. Pag-usapan natin ang kamakailang pangyayari dito sa Tape Inc. na kung saan grabe. Mukhang napahiya si Yorme, si Ara kasi sila po yung talagang mayroong bonggang reaksyon hinggil dito sa ginawa ni Boss Toyo na kung saan hindi po mabanggit niya kung ano po ang programa nila dyan sa Tape Inc. So grabe, kung makikita niyo yung reaction nila, sila yung parang napahiya ng bongga, parang kala mo mga natapakan ka Legitary Gods, no? Kung sila yung nag-react. Well, tumawa naman sila, natawa na lamang. Pero alam niyo yun na yung ganong klaseng reaction parang natapakan sila dahil hindi po mabanggit ang Itbulaga. The way na una kang nag-react, ibig sabihin, inaantay mo talaga na banggitin yung Itbulaga. Pero sorry na lang kasi, hindi po talaga Mahirap naman po kasi talagang tawaging Itbulaga ang tape. Unang-una, because TVJ is Itbulaga at alam ng taong bayan ng Itbulaga ay para lamang sa TVJ. So yon ang pinakaunang reasons kung bakit na atin pong pauulit-ulitin na Itbulaga is TVJ hanggang sa Marindi po sila. Ang hirap naman tawagin Itbulaga ng Tape Inc. naman talaga. So loyal po ang mga tao na ang kilala po nilang Itbulaga is TVJ, mag-survey pa man po kayo. At the same time, ay meron daw po kasing respeto din itong si Boss Toyo sa TVJ. At meron din ako nakita na talagang gusto raw talaga nitong bilhin ang t-shirt ng TVJ. So sabi dito, may respeto si Sir Boss Toyo. Kaya di niya binabanggit yung title. Dahil alam niya at nating lahat kung sino talaga ang original Itbulaga. Hindi naman talaga nakaka-proud isigaw ang Itbulaga tapos nandun ka sa stage ng tahanang pinakamasaya. Parang ang sakit naman na tatawagin mong Itbulaga sina Paulo Quintis, sila Yorme, sila Ara, sila Buboy. And mga proud pa sila na sila yung mga nag-guest noon sa Itbulaga. Proud pa silang banggitin na guest lang kami noon sa Itbulaga, host na kami ngayon, 'di ba? Ay wow, bongga, bigyan ng corona yan. Charis. Simintala sabi naman po dito sa komento ni Kyle Bonnie, magandarang gabi sa iyo. Kung sang mawawala yan, pag wala ng sponsors, dapat mabawi or matigil, alisin ang mga Itbulaga sa YouTube na naagaw ng tape. Kasi may income pa dyan. In a sense, it's TVJ ang nagpapapremyo. Huwag nang pansinin si Isko. Politiko na yan. Mabuti na lamang hindi naging presidente yan. Kala mo, bagong politiko, yun pala, luma pa rin. Wala siya sa mayor namin sa Pasig. Tunay at mahusay. May dugong V. Mayor Vico. So, yun na nga lang po ang maaari, no? Para matigil na talaga ang Tape Inc. Yung mawala po yung mga sponsors na patuloy na magtitiwala. Pero, alam nyo naman ang strategy. Kaya nga po, todo kayod ang mga Tape Inc. defenders. Talagang mind conditioning ang ginagawa nila. Uy, malakas po ang aming program. Mataas po ang aming TV ratings. Naku, wag kayo dyan sa TVJ. Dahil hindi naman malakas. Natatalo pa ng Showtime. At hindi rin nakatulong ang CNN Philippines. Yan yung kanilang strategy ngayon. Mind conditioning para walang magtiwala na advertisers sa TVJ. At todo kayod po sila nasiraan ang TVJ, then purihin, magbuhat
ng sarili nilang bangko. Para, syempre, ayaw rin nila mawala ang sponsors ng tape kasi pag nagkataon ako, kukonti na nga lang. Lulubog na po sila. Kaligit na pecans. Kaya todo ingat po talaga sila dyan. So, yun na lang ang kaya nilang gawin ngayon, ang mind conditioning para hindi mawala ang kanilang mga advertisers. Kasi for sure guys, 101% kapag wala na talagang nagtiwala, ligwak guys. Goodbye. Tahanang pinakamasaya. Goodbye. Tape Inc. Goodbye sa career ni Paulo Contis. Charis. Samantala, sabi naman dito ni Mr. Pangit Ako. It is still longest running time show. Nandyan sila para magpasaya. Hindi naman network station ang pinag-uusapan dito or channel. Kung di yung mga host and it bulaga. Dalton equals utak uod. yung mga nagsasabi po na hindi ba tatawag daw na longest running ng time show, mga it bulaga. Show nga hindi naman channel, ano ba yan? Natalo lamang po sa kaso, hindi na longest running ng time show, pero nung nasa kanila, todo claim. Mga self-proclaim na 45 years, naku, wala pa nga pong 1 year. Ay nako, sana nga guys, hindi lang sa matalo sila dito sa sa laban nila sa mga susunod pa ka-OG na legal matters. Sana mawala na rin po ang kanila pong programa diyan sa GMA 7. Pero mukhang ang GMA, kapit din sa taping bakit kaya? Kung tutuusin, wala naman na po silang kakapitan dahil hindi na yan itbulaga. So, pwede na nilang i-let go since hindi naman na makakasama sa history ang kanilang channel sa 50 years, di ba? At the same time, mas malaki pa yung kikitain nila kung hindi po Tape Inc. ang noontime show sa tahanang pinakamasaya. Sapagkat kung mayroon silang sariling noontime show, sa kanila ang pasok ng mga advertisement, di ba? So, kung business lang din ang pag-uusapan, ay it's better na meron silang sarili nila, Collegiate Derby Cats. And bakit taasa ka na masabit lang sa history ng iba kung po pwede namang ikaw ang gumawa ng sarili mong Philippine history? No, patagalin din nila. Ang bubuuin din nilang noontime show kung sakali. Gawa sila ng sarili. So, yun lang muna guys ang update ko sa gabing ito kasi gabing-gabi na mayroon ako nabasa na masyadong concern. Huwag daw tayo magpakapuyat. So, last na to ka-OG. Hanggang dito lang muna ang aking update. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita. Thank you so much guys!